Pilipino, Pilipino, galing natin ito. Pilipino, Pilipino, galing natin ito. Buong tiwala sa kakayahan. Porsigido, sana makabahagi ka susuko sa anumang hapon. Pangarap noon, dapat ba'y ngayon? Kayod ng kayod, di na pagpagod. Ayan, sa puso ko'y nakilala. Pilipino, galing natin ito. Pilipino, marinig sa mundo. Isigaw mo, galing natin ito. Isip na basta natin ito. Pilipino, 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 galing natin ito. Pilipino, Pilipino, galing natin ito. Pilipino, Pilipino, inulan ng bagyo. Puso ko, hindi ay nakapoy at ito. Kahit na tumayo sa iba yung daga, pag naman ang mas di magkakalama. Ito po naman ang pinag aking kabaga. Sama-sama natin ang itatakas ng kaya. Sa pagkakal, galing natin ito. Iisa ang sigaw ng iyong puso. Pilipino, galing natin ito. Pilipino, marinig sa mundo. Isigaw mo. Hello, hello, hello. Good morning sa lahat ng mga kababayan natin all around the globe. Pilipino, Pilipino, isigaw mo ang galing mo. At ngayong araw na to ay magkakaroon tayo syempre ng napaka-special na bisita. Good morning, partner Rowan, diyan sa Oman. Good morning, partner Ringo. Good afternoon pala dito. Good afternoon. Kumusta na kayo? Kumusta na ang mga kababayan natin dyan? Okay na, makamustahin natin ang ating mga viewers, Kuya Rowan, kasi excited na ang ating mga kasamahan, no? Ayan, watching from, ibati natin ang mga taga-Qatar. Nandyan bang mga taga-Qatar? Magparamdam po mga taga-Qatar. Ang daming taga-Qatar, ha? Kumusta naman ang mga taga Abu Dhabi at saka sa Dubai? Mga taga Abu Dhabi at Dubai, nandyan ba magparamdam? And of course, ang mga taga Oman, natimbruhan mo dyan, partner Rowan, ang mga taga Oman? Yes, mga taga Oman, dapat sumubaybay na kayo dahil kakaiba itong araw na ito dahil napaka-espesyal ng ating panauhin. Oo nga, Kuya Rowan, no? Sobrang excited na. Siyempre, watching from Her Majesty, UK. Grabe, may taga-UK tayo mga viewers. Meron din tayong mga taga Milan. Hello from my Wow. Meron din tayong taga Kuwait. Kingdom of Kuwait. Naandyan din ang ating mga kasama sa Kuwait. Correct. Wow, all over the world na talaga tayo. Oo naman, Kuya Rowan, kasi siyempre naman, ang Pilipino is everywhere, no? All around the globe yata ay meron may Pilipino ba sa Africa, Kuya Rowan? Meron naman, syempre meron sa Africa. Ang Saan? wala lang tayo sa Timbuktu. Saan? Sa Timbuktu. Timbuktu. Meron din, ano ba yung lugar ba yung Timbuktu? Ngayon ko lang narinig yun na. Grabe ka talaga. Anyway, alam mo kayo, Rowan, sobrang daming mga kaibigan ko nagtatanong, Ringo, paano pa malalaman kung ako ba yung nakapasa na dyan sa application ko sa binibigay na AKAP para na programa ng OWA, no? Hindi ko alam kung ano na nangyayari. Ano ba yung programa na yan? So maraming katanungan sa ating mga kababayan. So this is the perfect platform ngayong araw na to sa ating mga kababayan na may katanungan, no? At hindi pa nasasagot. Siyempre, gusto mo magkaroon ng peace of mind, tama? So ang gagawin mo, magkaroon ka sa tamang taong maaaring magbigay ng tamang impormasyon. Kaya naman, buti na napaunlakan tayo ng iyong kaibigan, no? So para isang tawag mo lang at pakikiusap sa kanya, pinaunlakan tayo. Maraming salamat sa iyo, Kuya Rowan, ha? Grabe ka talaga, ha? Yes, at siyempre certified ito kung ano man yung information na yung nag-aalinlangan or may pagdududa yung mga kababayan natin, itong tao na ito ang makapagbigay talaga sa kanila ng certified information. Tama ka naman, pero kaya kung ako sa iyo, mga kababayan ko, yung po nanonood ngayon, i-share niyo na po yung link,
ibigay niyo sa inyong mga kaibigan overseas Pilipino na nagtatanong, ano ba yung akap? Meron ba akong may mayayakap ba ako or may maaakap ba ako? Ano ba, may aakap ba sa akin ngayong panahong naka-lockdown ang lahat ng overseas Pilipino? I-share mo na yung link, itag mo na yung mga tao, i-call mo na yung attention kasi this is the perfect venue na iparating sa kanya ang ating mga katanungan at syempre at mabigyan din naman ng kasagutan ito. Yes. Yes. Tama-tama yan. Bigyan ko lang kayo ng update dito sa Oman, ano? So, Okay. ngayon kasi, medyo padagdag pa rin ng padagdag ang mga infected dito. Pero somehow, bumababa na siya, no? Sa ngayon, kasalukuyan ay meron tayong infected dito na, ano, yung mga bago ay 82. So, total is 2,131. Although medyo mababa, pero pababa na medyo ng konti ang infected dito dahil the other day is 52 lang ang infected. So magandang signal ito. Kumbaga pag sinasabi nga nila na pag na-reach na natin yung flatten the curve, ibig sabihin nun pababa na or halos pawala na ang virus. Wow, good news pala yan ha, nakaka-positive naman siya. May nagtanong kayo raw dito kung pwede Yes. ko i-share tong link na to. Oh, kabayan, si Richelle S, pwede niyo pong i-share po ito. Click the link, share the link sa inyong mga kaibigan o itag niyo po sila. Pwede niyong itanong yan. At syempre, ang update po natin naman sa ating sa Europa, dito sa Roma, ang update naman po namin is hopefully by May 4 ay payagan ng lumabas ang ating mga kababayan na lockdown. Pero syempre, ang payo po nila is iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan. Kasi syempre tayo araw-araw na labas makikipaghalubilo sa ating mga kababayan. No? Kaya mas advice po natin na kahit may nag-open na yung ating bansang kinabibilangan, ay mag-ingat pa din. So, practice social distancing, lagi magugas ng kamay. At kung maaari, wala namang reason lumabas. Pagkatapos ng trabaho, uwi na agad ng bahay. Yeah. Hopefully, mga positibo na naman po nangyayari sa atin at sana po matapos ng atong coronavirus na to para at least bumalik na ulit sa normal ang ating mga kababayang overseas Pilipino. No? Yan. Hello, bati muna tayo. Alan Marie from Malaysia. Kuya Alan, hello Kuya Jan. Hi, Escobar from Rome. Aka po kayo. Di Santos, hello. Melanie, tawagin niyo po yung mga kaibigan niyo. Grabe. Nakaka-excite po yung ating usapang ito kasi ito para sa mga Filipino overseas at pamilya ng Pilipino nagtatrabaho sa ibang bansa, nasa ibang bansa, yung OFW at syempre nasa Pilipinas. Galing natin ito, nasugisip na kasaling natin ito, Pilipino. Sa bawat hamon kasama mo kami, hindi ka mag-iisa, buong bansa ang kakampi. Sa bawat hamon kasama mo kami, hindi ka mag-iisa, buong bansa ang kakampi. Pilipino, galing natin ito, Pilipino, parinig sa mundo, isigaw mo. Ayan, pa-shoutout naman daw, Nelson Antonio, dating dan sa Qatar ay ngayon ay nasa Pilipinas na. Hello Nelson, kamusta ka dyan sa Pilipinas? Ayan, kabayan naman po, tawag po sa iyo, Rowan. Kapartner na Rowan Saldivilla. Ano ang ating status dyan? Kasi ang alam ko is meron pang after meeting pa yung ating guest ngayon, di ba? Si Secretary Bello, no? So, tapos na ba Yes. pakipag-meeting na siya ba? Yes, actually nasa meeting pa si Secretary dahil sinabi nga niya sa akin na actually dapat kahapon but meron silang Zoom conference, no? Tapos yung last meeting niya is hanggang 8:30 daw. So right now is nasa meeting pa siya. So hintayin lang natin siyang matapos sa meeting. Naipadala natin sa kanya yung Na-acknowledge naman niya, no? Yan. So, intay lang natin siya. Intay lang natin siya. Ayan. Paano po nagpapasa hanggang ngayon, di ko alam kung paano ang pagpapasa. Ayan, si Maldita ako nagtanong siya. Nagtanong na agad siya. Miss Maldita ako. Mamaya sasagutin po natin yan. Kaya mag-antabay ka directly from our special guest ngayong araw na to, no? Pwede siguro, saan ba si Maldita naka-assign? Miss Maldita, saan lugar po ba kayo na naka-stay, Miss Maldita? Anong lugar po ba kinabibilangan po ninyo? Yan. Kasi pag sa application po ng AKA program, lahat po ng polo sa buong mundo ay pinupost nila yun sa kanilang FB page. Kaya makikita po ninyo ang application form. Nandun din po ang mga instruction. Ganun pala. So, pwede rin pala siya, no? Yes. Hello po, Mr. Hector Napone. Taga-oman tong si Hector Napone. Hector. Tumutulong sa ating mga kabayan dyan. Araw-araw yata lumalabas si Hector, no? Hector, ingat po kayo dyan. Hector. Correct, kaibigan natin yan. Isa din yan yung mga nagbibigay sa atin ng mga kababayan natin ng
affected ng no work, no pay. So mabuhay ka at sa grupo mo, Hector. Hector, maraming salamat. Araw-araw siya nakita natin nagla-live at tumutulong, no? Speaking of patulong, Kuya Rowen, no? Habang hinihintay natin ang ating kabayan, ating bisita ngayon, no? Ay sobrang, no? Ngayong, iba talagang galing ng Pilipino, no? Nakikita ko siya, ha? Biruin mo, from publiko, pribato, publiko, individual, yung mga tao may kakayanan tumulong, naramdaman natin yung tulong, no? Sobra, no? Yung mga kababayan natin na nangangailangan na no work, no pay, ang daming nagpaabot ng tulong kahit sa maliit na pamamaraan, willing silang magbigay kahit wala na rin sila at pinagkakasya yung kanilang budget, no? Pero tumulong pa rin sa ating mga kababayan. Iba talaga ang Pilipino, no? Yun ang positibo sa Pilipino, no? Diyan ba sa Oman, meron mo bang community na tulong-tulong dyan para at least ipaabot yung mga tulong sa ating mga kababayan? Yes, correct ka, Pres Ringo, kasi sa ganitong oras naman talaga is naipapakita ng talaga natin sa mga kababayan natin yung pagbabayanihan ng bawat isa na makita mo yung spirit of Filipino bayanihan, no? So sa atin sa Fritz Rebo, meron tayong gagawin na another fourth wave ng ating donation, no? So siguro tomorrow or sa Thursday makakapag-distribute na ulit tayo at mabibigyan natin yung mga kababayan natin na hindi pa nabigyan noong first, second, and third wave ng Oplan, no work, no pay, no worries natin. So antabay lang po kayo. Pang-apat na yan, pang-apat na siya na ano ba kayo, Robin, ang pakiramdam naman na mismo ikaw, ikaw mismo OFW, na habang nag-aabot ka ng tulong sa ating mga kababayan, ano bang sinasabi nila? Ano ba experience? Siyempre, kasi dito, yung iba kasi na pinapadalan talaga natin, hindi talaga sila makalabas dahil wala ng public transport dito. So personally, dinadala natin sa doorstep nila at pag nakita mo yung galak at luha sa kanilang mga mata ay para silang nagkameron ng pag-asa during this time of pandemic na iniisip nila na sila ay nawalan ng trabaho, wala nagbibigay sa kanila ng pera, and yet dinadala pa mismo sa kanilang bahay yung mga pagkain para maitawid nila ang pang-araw-araw na pagkain nila. So makita mo talaga ang ramdam na ramdam mo ang kanilang yung tuwa, yung pag-asa na makikita mo sa kanilang mata, talaga maramdaman mo. So, nabigyan sila ng pag-asa, no? Yung pangtawid man lang, no? Grabe, no? Actually, nakikita ko sa ating social media, sa ating mga kaibigan, yung mga miyembro ng Fritz Revolution at mga advocates, no? Nagtanong ako sa kanila, kamusta kayo ngayon sa COVID, ano? Alam mo, sagot nila, Sir, maraming salamat. Kasi kung hindi po pala kami nakapagdalo dyan sa ginagawa ng Fritz Revolution sa mga programa na yan, ay baka isa rin kami sa mga humihingi ng relief or ng tulong, no? Ang naging maganda lang na resulta, Kuya Rowen, sa pagtatanong ko sa ating mga kasamahan, no? Dahil nga nabago yung mindset towards money, dahil alam nila na baka magkaroon ng emergency, in-apply nila yung natutunan na magkaroon ng investment, magkaroon ng passive income. Ngayon, ang benepisyo is, ang sabi ko sa kababayan ko dito sa Abu Dhabi, no, sa kababayan, Sir, alam niyo ang sarap ng pakiramdam ko ngayon. Kasi sa halip na ako yung hinihingi ng tulong, ako pa yung tumutulong, at pagkatapos ay hindi ako bagabag o nangangamba kung anong kakainin ko kahit 2 o 3 buwan pang dumating ang COVID mag-lockdown. Kasi nakapaghanda ako, at kasi yung aking rental business sa Pilipinas ay nakapag-advance ng 6 na buwan, at yun ang pinanggagastos nila. So, yung pala yung transformation na nagawa sa ating mga kababayan, ano? Okay. Tama ka dyan, Pres Ringo, no? Kasi parang ito yung realization noong tinuturo natin sa Fritz Revo, So, nakita na nila yung realization na tama pala ito na, di ba doon sa tinuturo natin na financial literacy, dapat magkameron tayo ng emergency fund na 3 to 6 months. So talagang marirealize mo na tama pala ito. Kaya siguro yung mga naimbita natin na hindi pa tumatama sa utak nila, you have to learn the hard way, ika nga na yung tama ka nga na isipin mo kung nagkameron ka ng 3 to 6 months of your emergency fund, hindi ikaw yung kasi mas maganda yung ikaw yung nagbibigay kaysa yung ikaw ang binibigyan. Tama ka naman. Kaya naman may mga chat tayo sa ating mga kasamahan, no? Si Jenny Locsin, no work, no pay din po kami. Si Emily Espinosa, nakatanggap kami ng relief goods last week from Qatar, from Fritz. Maraming salamat po. Yan, kami rin po dito, kami sa Ibra, no work, no pay pa rin kami. So sa mga kababayan po namin nakikinig po ngayon, meron po tayong mga Fritz Revo centers every area from Kuwait, Oman, Saudi, Abu Dhabi,
Dubai, Rome, Milan, Paris, UK, Israel, ano pa ba, Singapore, Brunei, Japan, no? Meron po kami mga center po dyan at sabi nga ni Kuya Rowan, pang-apat na best na kayo mamimigay ng ating tulong sa kababayan. Makipag-ugnayan po lang kayo sa ating mga Preach Revo advocates or ambassadors. Malay niyo po sa agaran po kayo mabigyan or kung hindi, hintay-hintay din lang po, no? Kasi hindi gusto rin po namin natin tutulungan ng lahat, kaso nga lang ay limitado rin ang ating budget, no? Kaya po, hintay-hintay lang, pagkakasyahin po natin ang ating ibibigay sa ating mga kababayan until na makarating po sa inyo yung tulong, no? Marami ba itong nagtatanong po sa iyo, Kuya Rowan, dyan sa Oman? Marami bang nagtatanong dyan sa inyo? Actually, nung last na, nung sa third wave kami, almost na nakapila pa sa amin, almost na nasa 300 pa yung nakapila. Yan ay yung, yan yung mga hindi pa nabibigyan ni na Hector, hindi pa nabibigyan ng Polo. Pero siguro magti-trim down na rin ito. So nagpa-finalize lang kami ng mga ng mga pangalan para talagang mabigyan yung mga legitimate na mga kababayan natin na talagang hindi pa nakaka-receive ng tulong mula sa atin at saka sa ibang mga grupo pa dito sa Oman. Ang balita ko, Kuya Rowan, sa Kuwait ay pang-5 beses na silang magbibigay ulit sa ating mga kababayan ngayon. Sa Abu Dhabi ay kahapon na may yata po ulit sila. At dito naman sa Roma, talagang sobrang hirap gumalaw kasi nga bawal kami lumabas, no? Ikino-constro namin ito sa mga simbahan at saka yung ating mga kababayan may mga grocery supermarket. Sila na mismo nagdi-deliver sa bahay-bahay. Through chat lang, Kuya Rowan, ha? Can you just imagine, ha? Kasi nga yung Pilipino na nakatira sa amo. So hindi pinapalabas ng amo. Matagal na hindi nakakakain ng pagkain Pilipino, almost 2 buwan na, no? Para lang makakain ng pagkain Pilipino, ano mo ginagawa? Kapag magtatapon ng basura, yung grocery na binigay sa ating at tulong sa kanila, no, is doon tinalalagay sa tabi ng basurahan. Akala yung magtatapat, kukunin doon, brother. Yung bigas, yung pancit canton, yung noodles, at saka sardinas. Ganun ang nangyayari sa Roma, Kuya Rowan. Grabe, no? Yan din yung mga challenges na kinakaharap ng ating mga Preach Revo ambassadors all over the world, no? Katulad din sa Dubai at saka sa Abu Dhabi, limited lang din kasi yung movement nila dahil because of the yung ini-implement na curfew. Unlike dito kasi sa Oman, wala pang curfew. Wala pang curfew kaya nakakabili pa kami, nakakapag-deliver pa kami. At mas malaki yung challenges diyan sa Abu Dhabi, sa Kuwait, sa UAE, tsaka sa Saudi yan kasi may mga curfew sila. Pero somehow kahit may mga curfew, kahit yung mga challenges, talagang sinusuong pa rin ng mga kababayan natin or mga Preach ambassadors natin para may parating ang tulong sa mga nangangailangang kababayan natin. Grabe naman talaga. Pero madami mga nagsasalita rito, mga nagchat, no? Si Malkia Des Balite Labasan, Abu Dhabi po, saan pwedeng lumapit po? Sa Abu Dhabi daw. Yan, mga taga Abu Dhabi, nag-chat na po ang ating kasamahan po dyan. Pang 6 batch na po raw ng Kuwait, no? Dito rin po sa Kuwait, hindi nabibigyan, no? Yes. Alam mo, napakasimple lang po nito. I-search nyo lang po yung Preach Revo or Preach Revolution sa FB. Makikita mo nyo na po doon kung saan kayo pwede po kayo mag-message doon. Napakasimple lang po. Preach Revolution, tapos hanapin nyo po yung mga area o i-guide po nila kayo. Oo. Iko-cluster po namin. Basta i-type nyo lang po sa FB, Preach Revolution. Kapag magtanong na po kayo doon o sa official FB page, at least may sasagot po sa inyo. Yan. May nagbabati lang sa ating Kuya Rowan. Hello Kuya Rowan at Sir Ringo, kamusta po kayo dyan? More power at mabuhay kayo. Watching from Kuwait, Pastor Martin and Pastora Loida Banting. Magandang umaga po. Pastora. Yan. At of course, yung ating kasamahan from ABS-CBN, nandiyan si Jerome Padriquela. Hello, Kuya Jerome, sa Pilipinas, nanonood at nakantabay din. Kuya Jerome. Wow, si Jerome. Hello, Jerome. At meron tayong dito, lawyer, kaibigan natin dito sa Oman, si Attorney Jim Kilas. He's also watching, nasa Pilipinas. Attorney, kumusta po? Wow naman, grabe. At eto pa, meron dito itong pinakabigatin to. Nanonood ang aking tatay. Joke. So, bigatin ko yung joke. Ayan. Po dito sa aming area, walang relief goods, pero okay lang kahit walang relief goods. Basta importante, stay safe, stay healthy, at God bless to all. Oo, maraming salamat po dyan, Lisel, Bakiran, Pagunuran. Napaka-positibo talaga ang iyong mindset talaga, Lisel. Saludo kami sa'yo. Yan. Correct. Dapat kasi sa panahon na ngayon, kailangan maging positibo tayo kasi wala naman tayong magagawa no? Wala tayong magagawa. So dapat ang isipin lang natin lagi ay mga positibong bagay para hindi tayo maapektuhan. Kasi katulad ng
Kasi katulad nga nung pinag-usapan natin, yung guest natin si President Roy Señeres Jr., no? Sabi ko nga, hindi lang sa financial ang problema ng mga kababayan natin na naka-lockdown, kundi maging sa emotional. Kasi yun yung kumbaga parang ikaw ay naka-lockdown, wala kang magagawa, tapos wala ka pa rin makain, tapos mag-iisip ka pa. Actually, doble ang problema na kinakaharap ng mga OFW kasi yung sitwasyon nila sa area or sa bansa nila na problema nila, plus yung family pa sa Pilipinas, dahil siyempre, nag-iisip sila kung paano rin kumakain yung mga kasama yung mga pamilya nila sa Pilipinas. Tama ka naman, Kuya Rowen. Sobra talaga kasi ang nangyayari nilockdown sa OFW, no work, no pay siya, pero kinakailangan magpadala sa mga padala sa Pilipinas kasi nasanay na umaasa na ang ating mga kababayan o kamag-anak sa Pilipinas sa padala ng OFW. Nangyari nga ganito na hindi nakapaghanda. Kaya nagutom si OFW sa abroad, nagugutom din ang pamilya ng OFW sa Pilipinas. So alam mo, sabi nga sa ating isang pag-aaral, no, napakaraming natutunan ng ating mga kababayan, hindi lang OFW o ng lahat ng tao sa buong mundo. Napakahalaga pala talaga yung magkaroon ka ng financial awareness or magkaroon ka ng impormasyon na tama when it comes to pananalapi. Kasi alam mo ba, Kuya Rowen, no? Kasi ako na lang, no? Nabuhay kasi tayo na ang ating mga magulang, kapag ka nasa harap ng pagkain, no? Kapag nag-uusap sa pera, ang sasabihin sa'yo, huwag na pag-usapan ng pera na yan. Tama ba? Huwag natin pag-usapan yan. Bawal pag-usapan siya, no? Pero yung mga negosyante pala at mga successful na tao, pinag-uusapan ng business, pinag-uusapan pa paano mag-import o paano mag-invest, no? Kaya ngayon, sila ito yung nakakatulong sa atin sa mga kababayan natin, no? So, napakalaki ng factor ka pala kapag kahit ay lumabas na ngayon after ng COVID, no? Mahalagang maghanap ka ng tamang informasyon or mga seminar na libre na magtuturo sa'yo paano magkaroon ng extra income, no? At passive income para sa susunod naman. Ay natin mangyari yan, Kuya Rowen, pero hindi na natin alam nangyari sa mundo, di ba? Para at least namang mahuhugot, di ba? Correct. Kaya yung sa mga pag ini-invite po kayo sa mga area ng mga may Fritz Revo Center, kung ini-invite po nila kayo, wag na po kayong tumanggi kasi libre naman po ito, yung mga invitation na libre. At ito yung realization na tinuturo ng bawat Fritz Revo Center all over the world. Eto, Kuya Rowen, ha? Sige. Mukhang kinakailangan mong kontakin yung ating kasamahan dyan. Sige. Meron sa patunay yung ating mga kababayan dito kasi nagtanong po ako sa mga kasamahan natin, no? Ito po yung patunay ni Jill Fritz Revo Advocates. Ito po isang ordinary OFW from Abu Dhabi. Jill, kung narinig ka man, ito po yung story mo na binigay mo sa amin. Sabi niya, tinanong ko kasi ano bang naging nangyari sa iyo ngayong COVID, no, habang naka-lockdown kayo. Kasi ito po yung sumali sa ating Fritz Revolution at saka sa ating business, no, Freedom Business. Sabi ni Jill, lubos ako nagpapasalamat kay Lord na ibinigay niya sa akin ang Freedom Business through Fritz Revolution. Nung una, nung magsara ang mga remittances dito sa Abu Dhabi at time na need ng aking pamilya ng financial support, lalo na sa aking ate na paralyzed ang buong katawan at biglang nahirapang huminga. Grabe. Buhay. Dahil sa hindi siya pwede muna sa hospital dahil sa COVID, kailangan lang bumili ng oxygen para sa kanya. Mabuti na lamang ay meron lamang akong East West Bank. Dito kasi nilalagay yung mga income or referral fee na binibigay ng ating Freedom Business. No? At agad kong pinadala ito through online transfer. Di lang extra income ang Freedom Business. Tagasagip din siya ng buhay. Grabe naman, Kuya Rowen. Salamat at nakilala kita, Freedom Business. Jill Fritz Revo Advocates Abu Dhabi. Grabe naman, Kuya Rowen, naman ang tulong ng Freedom Business, no? At actually, talagang ito yung ito yung magliligtas sa iyo, yung Freedom Business na ginawa natin, no? Ito talaga yung mapapansin mo na during this time of pandemic, ito yung realization, no? Na yung iba siguro, yung mga hindi pa nakakaramdam, tapos ngayon ng pandemic naramdaman na nila is sabi nga nila, lesson learned the hard way. Wow naman! Yan, tama ka dyan. Ayan, kay Rowen, may good news yata tayo, sabi ni Sir Ed Ferlo ng ating director. Mukhang naan sa backstage na yung ating pinaka-special guest. So ready na po ba kayo dyan? Pakidouble check mga kay Rowen. At least makausap mo muna sa backstage. Baka bumalik ka sa amin para at least mabigyan mo naman siya ng briefing pa konti. Siyempre naman tayo live na live, no? Ayan, sige. Okay, sige. Sige, ayan. Ayan. Ay, hindi pala sabi ni Direk, no, si Janet lang. Direk, ang kulit mo, ha? At anyway, maraming salamat sa'yo.
Kuya Rowen. Yan. At ito naman, kasama ko naman ang isa sa ating kasamahan, handling the entire UAE, Miss Janet Mores. Ano po pambalita dyan, Miss Janet Mores? Update niyo po kami habang inaasikaso natin ang ating special guest ngayong araw to. Yan. Yes, hello. At magandang araw sa lahat ng mga nanonood. Ayan, sa Asia, sa Middle East, sa Europe, sa Pilipinas, at kung saan pang OFW sa buong mundo. Hello. Ayan, beat COVID with a smile. Kaya, yeah. Yes naman. Nagulat ako kanina. But anyway, syempre, handang-handa naman. Ayan, update sa UAE. Sa ngayon, isang napakagandang update naman sa UAE kasi napaka-intensive ang ginagawa ng gobyerno dito. Kumbaga, yung dinidisinfect nila lahat dito ng mga kalsada, may nagdo-drone pa and everything. So pagkatapos masyado silang matindi sa mga protocol sa lockdown. Ayan, kaya naman marami ang gumagaling, but as of the moment meron na tayong 11,390 cases ng COVID dito sa UAE. Yes. So tumataas siya, kaya doble at iba yung pag-iingat ang dapat gawin ng ating mga kababayan. Hindi natin alam kung hanggang kailan ito kasi wala pang masyadong balita kung kailan talaga magre-resume yung normal operation. Yan, pero sabi sa mga nababasa ko na tabloid talaga. So, ang initial is July, then baka ma-extend till September. So, kanina ay napag-uusapan na medyo mahaba-haba pa ang kailangan nating PC. Ayan, dahil sa mga hindi ine-expect na emergency cases kagaya nito. Yes, naman. Ayun. Alam mo, ang pinag-usapan kasi namin ni Kabayang Rowen kanina habang kinokontak niya ang ating... sa mga nanonood po ngayon, kami po ay humihingi ng pasensya. Siyempre, alam niyo po na ang ating pong kakapanayamit hindi naman po kung ordinaryong tao lamang. Napakarami po niya, kabi-kabila, Ma'am Janet, ang kanilang meeting kasi hindi lang naman po tayo ang kanyang kinakaharap kasi iba-iba departamento, iba-iba. So, ang takay ng hinawak, biro mo maging kalihim ka, nakagawaran ng buong Pilipinas. Tama ka dyan. Kaya nga ako'y nagulat, nung biglang may mag-message, pasok ka na daw, nasa meeting pa si Secretary. So, grabe. Mangbay, ang gandang voice mo ng aming pinasap ngayon. Anyway, sa kakwentong happiness mo ng ating pag-uusapan. At saka sige. Kasi nga, ang dami nating mga kaibigan nagpapatotoo na nagpapasalamat. Nagte-text sila at nagchat-chat, no? Ito isang kasamahan natin kaibigan, no? Kaya ngayon siguro is sobrang ganda na i-share natin yung positivity at saka yung OFW helping overseas Filipino kasi merong kaya ka nakakatulong. Babasahin ko siya, Ma'am Janet. Sige. Para naman na ma-positive tayong lahat. Jennifer, Jennifer ang pangalan niya. Rich Revo advocate po siya. In times of COVID, freedom business gives me freedom and ability to help. In times of COVID, na itulong sa akin ng investment ko ay peace of mind. Grabe naman. Na if ever naman pauwiin ako, meron ako at ang aking pamilya akong masisilungan at may income pa din na maaasahan. Yan ang sabi niya, ha. Grabe lang mga kuna. Ito naman, taga Milan, Miss Janet, no? Yan. Ayan. Ay, Kuya Rowen, welcome back. Hello. Okay, thank you. I think nandiyan na ang ating panauhin natin ngayon, no? No less than our Secretary of Labor. Si Dole Secretary Silvestre Bello III. Wow! So ikaw na, Kuya Rowen, magpakilala sa kanya kung ready na po siya. A bit background kay Silvestre Bello, kay Secretary Bello. Ano po ba ang kanyang ginagampanan sa ating lipunan? Yan. Okay, actually sabi ko nga si Dole Secretary Silvestre Bello, talaga ito yung napaka-hard work, no? Halos sa sobrang busy niya, no, binigyan pa rin niya tayo ng chance na kausap dito sa Fresh Revolution page natin para mabigyan ng update yung mga kababayan natin, lalo na yung mga OFW na naghihintay ng mga katanungan hinggil doon sa program ng Dole na AKAP or abot kamay ang pagtulong. Pangarap. Abot kamay ang pagtulong. Yeah. Okay. I think without further ado,
I would like to introduce our Labor Secretary, Silvestre Bello III. Hello, sir. Hello, hello. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Kumusta na po kayo? Okay naman po. Okay pa rin. Sir, thank you for your time at nabigyan niyo po kami ng chance na makapanayam kayo despite your busy schedules. I know, sobrang busy ninyo, sir. But there are thousands of OFW, sir, are watching right now. At saka para malaman po nila yung mga programa ng DOLE. Yes, oo. Mabuti naman at makakarating makakarating tayo sa mga kababayan natin. Unang-una, thank you, Fritz, for this hindi ko alam itong kaya ako na late kasi ginising ko pa yung anak ko para magbukas dito Okay. Sir, kasama po natin sir dito si Ringo Romero, ang aming pong president, no? Siya po ay naka-base sa Italy, nasa Italy po siya ngayon. At bigyan ko lang po kayo ng brief background. Ang Fritz Revolution po is a global movement ng mga OFWs. Ang presence po natin is almost nasa 30 countries na. At recognize po tayo ni President Duterte dahil noong January 6 po, during our media launch, no, nagkameron kami, ang guest po namin ay si Hans Kakdak, na binasa niya po yung letter ninyo, sir, during our media launch. At nagpadala po si Presidente ng letter sa amin dahil ang aim po ng Fritz Revolution is to give financial literacy sa mga OFWs na mga kababayan natin. Ayan. Ayun po yung letter, sir. Kasi supposed to be si Secretary Bello ang ating panahing pangdangal noong panahong yun. Kaso nga lang, sobra talaga napakarami ang kinakaharap noong mga panahon na yun. Kaya nagpadala siya ng paumanhin at nagpadala ng representative. Supposed to be siya po yung mandato ng ating presidente na guest speaker noong Fritz Revolution launching natin. Pero di tayo nagkamali kasi ngayon, live na live natin siyang makakausap at buong mundo ng OFW ang makakapanayam sa kanya. Maraming salamat po, Secretary Bello. Salamat din, Fritz. And Ruwen? Ruwen? Opo. Yes, sir. Yes, sir. Sir, ano po, sir, bago po tayo mag-start, pwede po niyang magbigay kayo ng konting background kung ano na po ang nangyari dito sa DOLE program natin na AKAP. Okay. Very good, no? Itong AKAP program, Camp AKAP actually ito. No, this is a one-time cash assistance para sa ating mga OFW, our modern day heroes. Nagbigay po ang ating Pangulong Duterte ng 1.5 billion para sa ating mga OFWs. Pero kailangan malaman natin na Fritz, no, na ito ay para sa mga OFWs na nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19. Okay, pero covered din yung mga bagamat nawala ng trabaho, hindi makapagtrabaho, so no work, no pay. So, as a cash assistance, magbibigay po tayo ng $200 sa mga OFW na nawalan ng trabaho o kaya hindi nakapagtrabaho dahil sa COVID-19. Iyon po ang programa natin sa Camp AKAP. Okay, kasama rin dyan kasama rin yan yung ating mga kababayan na dapat pupunta na sa kanilang deployment areas pero inabutan sila ng COVID-19. So, lahat yun, bibigyan po ng $200 cash assistance. Opo. Wow, napakaganda naman yan, sir. Sir, so far, ilan na po ang nabigyan natin ng mga kababayan natin na OFW nito? As of today, we have already given, I think about, if I'm not mistaken, mga 62,000 of our mga OFWs. Both from on-site, yung on-site yun nandyan sa ibang bansa, at saka yung mga local, yung mga nakauwi na wala ng trabaho, na repatriate na, bibigyan din natin sila. Wow, okay. So, maswerte pa talaga itong mga kababayan natin dahil alagang-alaga talaga sila ng ating gobyerno, no? Sir, so far, saan po ba ang pinakamalaking concentration ngayon na makaka-receive ng anong country po ang may malaking concentration ng makaka-receive nitong AKAP program? As usual, sa Middle East, sa Asia. Nagtataka kami, mabuti naman dyan, Fritz, no, na
nagtataka kami dahil dyan sa Milan at saka sa Rome, alam naman natin na marami tayong kababayan dyan na wala na trabaho dahil sa COVID-19, pero bihira ang gustong umuwi. Bakit kaya? Tama po kayo dyan. Isa po, sa example ko na lang po yung sarili ko ngayon po, no? Una po kasi ay ang ating mga kababayan po rito sa Milano, marami rin po nagtatanong, nung isang araw po is nagkaroon din kami ng FB Live kasama ng mga Filipino community natin dito, yung mga influencers ng Filipino community. Ang pinaka-struggle po kasi is, una, no, ay hindi kami makauwi dahil po mahal po ang ticket. Pangalawa po is takot rin po yung ating mga kababayan. At pangatlo naman po is on top of sa ating assistance from our polo, no, o sa ating gobyerno, ang gobyerno po kasi is nagbigay din po ng ayuda sa ating mga kababayan. Okay. So may nakukuha po. Though ang struggle nga po is katulad ng nararanasan ng ating mga kababayan dito, yung nag-apply o nagsumite ng application sa atin dyan sa embahada, ay yung iba hindi pa nababalikan. Same din sa gobyerno po ng Italia, yung iba nabigyan na, yung iba hindi pa rin nababalikan. So meron pong iniintindi na po namin sa ganung paraan na sigurado marami nagbigay ng application, baka kukunti yung ating manpower. Ano po kaya ang sitwasyon natin doon dito sa Europa? Diyan sa inyo, maganda-ganda pa naman yata ang ano nyo dyan ang manpower nyo dyan dahil marami nga ang ating mga kababayan na gagaya ng banggit mo, hindi pa rin umuwi. Pero alam mo, Fritz, mabuti na banggit mo yan dahil alam mo yung ating mga kababayan na nakatanggap ng pabuya dyan sa mga foreign governments, no? May nagsabi na hindi na raw sila entitled. That is not true. That is not true. Kung halimbawa, meron tayong isang OFW dyan sa Milan, dahil nagbigay yung Italian government ng konting tulong, hindi ibig sabihin na disqualified na siya. So pwede pa rin po ako mag-apply bilang Pilipino sa ating embahada, no? Pwede pa rin, Prince, kaya lang in the order of priority, maunang mabigyan yung nawalan ng trabaho. Pangalawa naman, yung bagamat may trabaho pero hindi makapagtrabaho dahil sa COVID-19. So yun po yung requirement. Yan. Yung mga nawalan ng trabaho pero nabigyan ng subsidy ng foreign government, entitled pa rin sila, kaya lang in the order of priority, mauna yung mga nawalan ng trabaho. So, apala po lang po, kasi po na-umpisa natin, paratis na po po natin itong question sa ating mga kababayan, no? Ang tanong po is, nagpasa po ako ng aplikasyon sa ating pong embahada, ano? Ang tanong po ng ating mga kababayan ay, una, kung ako po ba is hindi OWA member, ako po ba ay mabibigyan ng ayuda? At pangalawa, kung nakapag-apply na po ba ako, is may matatanggap po ba akong email or confirmation? Maghihintay-hintay lang po ako kasi willing to wait naman daw ang ating mga kababayang OFW. Parang Johnny Tama yun. wait. Tama yun, Fritz. Tama yun. Entitled ka pa rin, kaya lang in the order of priority, medyo manghuhuli ka. Lalong-lalo na ng ating budget is 1.5 billion. At in-expect namin na mabibigyan namin sa 1.5 na yan ay 150,000 mga OFWs. Pag inabot na yan, hindi na makakarating sa iba yung tulong na yan. So, kailangan lang priority dito. Oo. So, kahit po kayo hindi OWA member at saka okay lang po ba kung mag-apply o magsumite? Mag-apply ka lang. Kaya sabi ko nga na, kasi alam mo, Fritz, ang ating estimate is 150,000. Pero as of today, 270,000 na nag-apply. Ayan, 270,000 na nag-apply. Oh my God! 250,000! 270,000! Ayan, kaya, pero sabi ko, continue accepting. Kasi hindi naman lahat na nag-apply, ma-approve. In fact, sabi ko nga sa inyo, hindi ba yung na-approve ang araw na lang, 62,000 pa lang na-approve. Oo, kaya sabi ko, meron pa, tanggap pa lang kayo ng tanggap. Kasi baka mamaya yung hindi nyo tinatanggap, yun ang mga qualified. Opo. At malay mo po is magkaroon ng himala. Ang nadagdagan po ng budget ang ating gobyerno. Ang ating may magbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Hindi po natin alam, di ba? Who knows, no? Kasi naman, kung 150,000 ang target natin, pero after a while, naubos na yung 150,000 na budget natin, 1.5,
then probably, hindi ako nakakasiguro, hindi ako nangangako, kung sakasakali na nabigyan na natin yung 150,000 at meron pang qualified, then we can probably ask for additional budget from our President. And knowing kung gaano kay kamahal ng ating Pangulo, I am confident na pagbibigyan tayo. Wow, that's great. That's good news, sir. Sir, aside from the financial aid po na binibigay ng DOLE para sa ating mga OFWs, ano ba po ang binibigay ng DOLE? Kasi, di ba, parang aside from financial side, parang may emotional aspect pa rin na problema mga OFWs eh. Nakaready pa ang government dito? Well, alam mo naman, Rowen? Opo, Rowen. Yeah, Rowen, alam mo naman na under the OWA, meron tayong tinatawag na National Reintegration Program. Kaya halimbawa, umuwi ka, you are not only entitled to a cash assistance, you will meron kang tinatawag na possible livelihood assistance. Ibig sabihin, kung gusto mo magnegosyo, pwede ka makapag-utang sa OWA. At saka merong scholarship program for our OFWs. Lahat ng anak ng mga OFWs covered ng scholarship slip. Ayan po. Okay. So, yun ang binibigay pala, no? Through OWA po siya, sir, ito yung reintegration program ng OWA para sa mga OFW. Okay. That's great, sir. Sir, paano nyo po nakikita yung magnitude ng problema? Halimbawa po kasi dito sa katulad sa Oman, marami po kasi ang nawalan ng mga trabaho. So, pag naglumapit po ba sila sa OWA, sir, magiging priority sila pag lumapit sila sa OWA? Siyempre, priority lahat ang ating mga OFWs. But when it comes to cash assistance, kagaya ng sinabi ko, priority yung nawalan ng trabaho. Ayun. Okay. Pero Sir Bebot, Sir Belo, meron po tayo kasi... Tama yun, Fritz, yung Bebot, huwag yung Belo kasi baka sabihin nila asawa ko si Vicky Belo eh. Ay, actually, sa Italia naman po, gusto namin Belo. Kapag tinawag po kasi ng Belo, ibig sabihin ang pogi, handsome, ang ibig sabihin ng Belo. Kaya po, Belo po ang gusto namin sa Italia kasi Belo. Sa Italian yan. Pogi po yun. Ibig sabihin. Ganun ba? Pero in Italian, it also means war. Ay, gano'n po ba? May tanong po yung ating kasamahan si Rodel De Chavez. Kuya Rodel, ito yung tanong, bakit daw po hindi maglabas mismo ang ahensya ng OWA ng budget para mapunan sana ang mga hindi nakatanggap at tuwagan sana naman ang mga kailangang papeles? Rodel De Chavez, ayun po yung ating kababayan na nanonood po ngayon. Okay, Rodel, alam mo yung tungkol sa pundo ng OWA. Pundo yan ng ating mga OFW. Kaya bago man maggalaw yan, kailangan ang permisyo pahintulot ng mga OFW. Hindi basta-basta ginagalaw yan. We are holding yung pera na yan in trust for our OFW. At kung hanggat kaya natin, hindi natin ginagalaw yan dahil yan ang kinabukasan ng mga OFW. Yan. Tapos ang follow-up question po is, padaliin ang mga requirements o papeles para sa pag-a-apply at meron po bang deadline ang pag-a-apply? Yan. Ayan, unang-una walang deadline. Opo. Hanggat may pera, you can apply. Pangalawa, pinagaan na namin ang requirement. Sabi ko nga sa kanila, kung yung halimbawa nung una, tatandaan ninyo, ang requirement ay kailangan may notice of termination from your employer, hindi ba? Di ba meron yung unang requirement na gano'n na kailangan may letter of termination from your employer. Yes, Anak, paano mangyari yan? Naka-quarantine ka. Ang hirap hanapin yung employer mo. Tapos sabihin mo pa yung employer mo, kailangan ko ng sulat mo. Mahirap yan. Tama na sa akin yung undertaking na sabi niya, ako, si Juan de la Cruz, isang OFW, nawalan ako ng trabaho dahil tinanggal ako ng aking amo. Tama na yun, undertaking. Pwede na po yun. So, Okay na po yun. Okay na yun. Pati yung mga documentary, mga visa, ganun. Tama na sa akin, may pakita kang passport. So, yun po, pwede Okay, sir, na ikaw nag-undertaking, na ikaw na mismo sulat ako isang ganito. Yes, opo. Pwede na yun.
Pwede na yung Fritz, pwede na. Ayan. Ang tanong lang po natin, follow-up po. Meron po kasi, Sige, Kuya Rowan, ikaw naman. Okay. Arwen, meron pa po kasing panel question, sir. Sabi nila, paano daw po yung mga employer na ayaw magbigay ng suspension letter? okay lang. Sabi ko nga, pwede lang undertaking. Ikaw lang magsulat. Ikaw na mismo magagawa ng undertaking na ako si Juan de la Cruz, ayaw akong tinanggal ako o sinuspend ako ng amo ko. Yun, tama na yun. Yun lang po ang ipapakita sa mga labor attaché. Yes, tama yun. Tama na yun. Yung undertaking na yun is sufficient to entitle you to a cash assistance. Okay, sir, meron pong mga tatanong na dahil ang mga OFW around the world, no? Tinatanong nila, sir, kung paano daw po mag-a-avail ng scholarship program sa OWA. All you have to show that you are an OWA member, active member ka, lahat ng anak mo entitled to scholarship. Okay, so thank you so much. So, I think karamihan ng mga nasa secretary, mga questions ng mga kababayan natin, no? President Ringo, meron ka pa bang i-sabi? Ito po, may tanong po tayo, Sir Bebot, no? Sir Bebot, ito po, ang tanong po natin kababayan is, marami po kasi nakaka-experience daw po na kapag tumatawag sa ating embahada ngayon, kasi nga po is, ang gusto lang naman ng mga OFW, magkaroon po ng kapanatagan o peace of mind na ano bang nangyayari sa aking application. Ang hinahin lang po nating mga kababayan ay wala minsan sumasagot at minsan po ay busy ang linya hanggang sa nag-give up na sa pagtawag ulit. Yan. May takot kasi, may takot na naramdaman natin mga kababayan. Well, alam mo yan, Prince, pagka may mga ganyang reklamo, sabihin mo sa ating mga kababayan, meron tayong hotline. May hotline. Hotline 1349 o kaya 1348. At pagka natutulog o pinababayaan kayo ng mga ating mga OFW o mga opisyales natin sa Polo, let us know. We will not allow our workers, our officers there na hindi nila inaalagaan, proteksyonan ang ating mga OFW. Kaya sila nandyan para alagaan ang ating mga OFWs. If they cannot do that, then they better come home. Wow. So, hotline 1349, 1348. Please, malala mo yung ewan ko siguro kung nakita mo yung nangyari na lumabas sa Facebook, meron isang OFW na dalaga, minumura nung aming well-off. Opo, agad-agad, without any, walang hesitation, ni-recall ko yung well-off na yon. Ay, grabe naman. Agad-agad po ang aksyonan. Hindi na nakapaghintay sa COVID lockdown na. Pinawi. Re-recall ko na, hindi siya nararapat dyan kung hindi niya kayang alagaan. Lahat ng mga officers namin dyan sa Polo, nandyan sila precisely to take care of our OFWs. Kung hindi nila kaya, they have no business staying there. Correct. Maraming salamat. Ito pa palang question lang po ha. Ito, good news naman. Good evening po. Maraming salamat po sa Dolly Akap. Naka-receive na ako ng kanina lang. Wow. 10,000 pesos. Mabuhay po kayo. Ay, may nangyari. Si Hermie Umansas, taga Dubai. Taga Dubai po ito. Naka-receive doon kanina umaga. Dubai. Okay. Tapos, may follow-up question po, sir. Sa online po kasi, no? Sa online po kasi is nagtatanong kung requirements kung OWA member o non-OWA member. Okay lang po ba daw yun? No? Since hindi naman pala ako galing sa OWA, ang budget din. Bakit po yung OWA ay kinakailangan pang ilagyan? Na ganun. Yung OWA member, kailangan lang yan para sabi ko nga sa inyo, para masama ka sa priority. Di ba? Pag hindi ka na active OWA member, kasama ka pa rin sa assistance, pero in the order of priority, medyo mahuli ka. Ayun. Saka ito, hindi muna pera ng OWA ito. At saka huwag niyo sabihin pera ng OWA yan. Pera yan ng OFW. Iba po pala, so ang budget ng OWA ay hindi ibinibigay sa ating mga pang-ayuda ngayon sa AKAP. Ito ay ibinigay ng gobyerno. Hindi po binigay ng ating Pangulo, 1.5 billion. Without any hesitation, nung humingi kami, without any hesitation, binigay ng ating Pangulo. Okay, so yung po pala, at least hindi po tayo, kasi ako, akala ko noon,
OWA ako mag-a-apply kasi si OWA hindi pala siya. So kung magkaroon po itong anong follow-up question ko po sir, napakarami kasi ko na. Ngayon po kasi is laganap yung ating mga kabayang no work, no pay. Ano naman po ang direksyon ng Polo OWA kasi pinakikita po natin ito, it boils down, no? Kung ang ating mga kababayan po ay na-educate o nabigyan ng tamang impormasyon sa pag-iimpok at paghahawak ng sweldo, no? Katulad ng aming mga miyembro po, hindi na po kami po mga 50,000 kaming miyembro na hindi humihingi ng ayuda sa gobyerno kasi kami po is meron na impok at may business Very na good. Maganda yan. Very good. Ang direksyon ng ating Polo Okay. sa ating mga kababayan para at least maulit man ang krisis na ito ay kokonti ng mga kababayan natin ang hihingi ng ayuda kasi they are prepared already. Ano po kaya ang ating direksyon? Binabati ko kayo, Fritz, yung grupo ninyo. Nakakahanga-hanga yan. Pero that notwithstanding, hindi mo rin maiwasan talaga na kung minsan ay naiipit ka. And ayaw namin na magkaroon ng pagkakataon ng ating kababayan ay nasa lugar na naiipit siya. So, whether you are prepared or not, we are prepared to give assistance. Pero mabuti na rin yung sabi mo, yung handa para sa any hour of need, kagaya ng grupo nyo, na meron kayo nalalaan para future need, I congratulate you at binabati ko kayo. Sana tularan kayo ng lahat ng mga kababayan natin. Thank you so much, sir. Actually po, ang Fritz Revolution ay nakakapagbigay na sa almost 2,000 nating mga kababayan all over the world ng yung food packs po all over the world. Kasi yung iba dito, lalo dito sa Oman, yung mga walang trabaho po na hindi naka-receive ng sweldo, ay nagbibigay po kami ng mga relief foods from Fritz Revolution Foundation. So it's all over the world po. Binabati ko kayo, Fritz, sa ganyang adikain nyo. Very admirable. Talagang Pilipino kayo. Thank you kayo. so much, sir. OFW talaga kami. Sir, may nagtatanong. OFW Filipino. Sir, may nagtatanong po, gaano po ba pwede rin yung pangalan, wag revolution. Maganda po. Fritz Revo, Revo. Sir, may nagtatanong po, sir. Gaano daw po ba katagal ang halimbawa nag-apply ngayon ng AKAP? Gaano po ito katagal bago ma-approve? Well, dapat nga sabi ko, in 48 hours kung kaya nyo, gawin nyo. Oo, pero ang problema ngayon, kagaya halimbawa sa Middle East ngayon, Ramadan. Oo, ang bank ngayon, 2 hours a day lang daw. Correct, sir. Medyo na nadidelay. Pero whatever it is, what we will do is try our best to see to it na yung assistance na yan ay makakarating sa ating mga kababayan at the soonest possible time. Lalo sa kasabihan, anin mo pa ang damo kung dead body ang kabayan. Yung panda mo kung gutom ng OFW. Tama po ba? Ayan, may pala may tanong po dito. May tanong si Annalisa Bueno, no? Sabi niya, sir, ngayon daw ay walang relief goods na pinamimigay ang Labor Office at Embassy dito sa Roma, especially sa mga pamilyang nangangailangan. May plano po ba na magbigay ng relief goods dito sa Italia? Hindi problema yan. Pag-usapan natin, gabihan natin yung dalawang labor attaché niya dyan sa Milan at saka sa Roma. Para pag-aralan nila na kung merong sobra silang pundo, pwede silang magbigay ng relief goods dyan. Ay, mas maganda po kasi nung nakarang linggo po is nag-organize po ang aming grupo na nagha-house to house po yung aming mga kasamahan na may sasakyan at ibinibigay lang po sa harap ng bahay ng mga kababayan natin yung relief goods na Rebo at nina Ate Annalisa at mga kababayan natin, parang mga community ng Pilipino rito ay nagtulong-tulong. No, ngayon mas maganda po yung ayuda kung ang ating embahada or ating mga konsulado ay tutulong din sa ating mga kababayan, no. Appreciated po natin 'yan. Tapos may question, Sir Bebot, no? Yes. May ang daming tanong ni Sir Rodel. Maraming salamat, Sir Rodel, sa iyong pangatanong. May karapatan po ba kami bilang OWA member na makatanggap ng ayuda mula sa OWA sa panahon ngayon? Dapat sana maglabas ang OWA ng pondo, oras ng mga ng pondo sa mga member nito. May ganung plano po ba ang OWA sa mga member nila? Pinag-aaralan natin mabuti yan, Fritz, no? Dahil sabi ko nga, pera nyo yan. Pera nyo, baka pagdating ng araw, sabi nyo, ba't yung winaldas yung pera namin? Kaya pag-aralan natin yan, kung kailangan na, bakit hindi?
Pero mas importante, meron pa naman tayo na malapitan na gobyerno, kagaya ni Presidente Duterte, humingi tayo ng 1.5 na hindi nagkailangan, binigyan tayo. Pero kung kinakailangan talaga, we can do that. Pero kailangan konsultahin natin ang membership ng mga OFW. Sila ang may-ari niyan eh. Kayo ang may-ari niyan. Ayan, at ito po magandang isang maaring maganda po natin Sir Bebot, no? Meron po tayong mga kababayan sa Malta, no? Na hindi ng tulong. Ano po kaya ang ating consider po ba natin ating mga kababayan sa Malta, kasi dati po is sa Roma pa pala sila mag-a-apply ng ayuda, no? Para sa mabigyan dito. Yung po ba tama po kayo? Friends, covered sila. Covered sila. Opo. No. So sa Roma po sila sa Malta, sa Roma mag-a-apply. Nasa ilalim yata yan ng ng polo ng Roma, hindi ba? Yung Malta. Roma, oo. Labor at the Siklot siyang may jurisdiction yan. Covered po sila, Fritz, covered sila. Ayan, sabi ni Secretary Bebot, ipagbibigay, no, pasensya na po kayo, parang kayo kasi ang tatay ng OFW, no? Alam niyo naman po, parang susubong sa inyo, kasi wala naman kaming makausap dito, no? Pasensya niyo po tanong ng inyong mga anak, Secretary Bebot, no? Secretary Bebot, may bigay po ba ang Italia? Isama niyo din po ang Malta, kasi under po kami ng Polo Roma, kahit isang butil wala kaming natatanggap. Maawa ka naman. Nag-apply ba sila? Nag-apply po ba kayo, Ate Jean Calvo? Ako na po kayo, hintay-hintay lang po kayo at least na iparating natin kay Sir Bebot ang inyong hinaing, yung mga taga-Malta. Basta nag-apply kayo and you're qualified, we will not hesitate to approve your application and send your assistance as soon as possible. Okay. Sir, ito naman pong issue ng mga stranded natin ng mga OFW, na mga walang pamasahe. Halimbawa, paano po sila makaka-uwi, sir? Di gastusan ng OWA. Pwede rin po sa OWA pumunta. Part of the reintegration program is repatriation. Kasi katulad po sa I think our labor attaché from Saudi, si Labat Nas, is also a good friend of mine. I think he's watching now. Dahil tina-chartered po niya yung mga ng mga kababayan natin doon. So, pwede rin po ba yan sa ibang bansa na i-charter din ng mga kababayan natin? Pwede rin. No. In fact, ako ang sumulat doon sa Saudi government na kumari, ilaw nila makalipad yung ating mga OFW. And I think, ewan ko, nakarating na yata sila. Yes, sir. I think nakarating na yata sila. About so, ang gagawin lang po nila, sir, is pumunta lang sa Polo Office kung saan man sila. Opo. Coordinate lang po. Alam naman ng alam na ng mga labor attaché natin what their obligations are. Okay. Yan. Ang dami po at ito po yung mga ito requirements po natin kanina, yung sana excited ng mga OFW. Oo. Ate, yung panahon para mabigyan ng OWA, hintayin po nila naman, si Kuya Rodel, Kuya Rodel, naiintindihan namin ang iyong pain, no? Panahon na para magbigay ng ang OWA, hintayin pa ba nila naman tayo ang member na bago makamtan ang pondo? So yan, Kuya Rodel, next sumitin na po yata. Maraming salamat sa pag-raise mo ng concern na yan. Yan. Salamat din pero alam nyo, kagaya sinabi ko, meron pa naman pundo meron pa naman yung binigay ng ating Pangulo. Pagka wala na, hihingi pa rin ulit tayo, hihirit tayo. Ngayon kung wala na, then pwede na natin gamitin yung pera ninyo pero magpapala muna tayo sa inyo. Kasi para nyo yan, we are holding it in trust for all the OFWs. Wala kaming karapatan gumasto niyan kung hindi para sa inyo rin pupunta. Ayan, si Ate Jean Calvo, masyado din itong Ate Jean, dito man lang mapakinggan namin ng hinaing para at hindi ka na ma-stress sa buhay, no? Salamat ng maraming, sabi ni Ate Jean, kanina is, parang wala namang pakailan po sa amin ang OWA sa Roma. Kasi, ganun ba? Ayan, maraming sana pansin naman wala silang pakailam sa Polo Roma kahit really pula talaga. Thanks, God bless. Si Jean Calvo. Bayan mo, Jean, orada ngayon tatawagan ko ang Roma at pagsabihan ko yung aming labor attaché dyan.
May tanong po maganda po, Sir Bibot. Sir Bibot, Opo. magandang gabi po. Ito po, isang kababayan natin. Tanong lang po, mag-asawa po kaming no work, no pay. May karapatan po ba silang humingi ng ayuda na separate or isa Oo lang? oo naman. Siyempre, pareho silang OA paano OFW, pareho nawalan ng trabaho. Di siyempre, bigyan pareho what is entitlement nila. So pwede ang mag-asawa. Sir, meron po dito kay Larry Lombre. Matagal Larry. na daw po siya nag-apply, pero hanggang ngayon po wala pang reply. Kay Larry Lombre. Larry, text mo lang sa akin yung pangalan mo para i-forward ko doon sa aming labor attaché kung saan ka man. Larry, ayan. Pakitext na lang po sa kay Kuya Robin para at least ibigay kay Sir Bibot, Larry Polero Lambro. Actually, baka po mangyari po makareceive kayo ng sobrang libo-libong text. Kasi Okay lang. Alam mo ang Viber ko ngayon, Rich. Alam mo pa lang naman ng Viber ko. Hindi tumitigil, sir, ha? 9,167. Wow! Grabe. Yan, ang Viber ko ngayon. Ang aking messages, 4,062. Grabe, ha? Sir, meron po tanong dito kay Jay Salcedo Lenon. Dito nga sa Oman. Jay. Wala Jane, daw kumusta? sa Oman. Bakit? Magaling yung labor attaché namin dyan, si Kona. Si Si ano, Greg sir? Si Albert Abalos. Si Greg Abalos. Oo. Nandito po siya. He's watching also. Yun. Pagsabihan ko si Greg para asikasuhin yung ating mga kababayan dyan. Okay. mukhang merong mga hinaing. Ano yan si Greg? May mga hinaing po sa taga-Roma. Sir Bibot, nasa Roma po kasi ako, no? Nasa Roma po kasi ako ngayon. Ay, dito ako nagmula. Dito po ako nagsimulang OFW. Ay nabigyan nga ng pagkakataong maging preach. Ang preach po kasi is free at saka rich. Hindi na po ako empleyado ngayon. So ako nga lang po is merong permanent residency sa Roma kaya nakakaikot po. Dito po ako nagsimula. Ramdam po yung kay Kuya Rodel at saka mga taga-Roma fan. Yan ang tunay. Natutulog ang Roma Embassy pati sa ambassador na natin. Gisingin natin. Hindi ako Kuya Rodel. Ayan. Sila po. Yung ambassador. Yung mga natutulog, gisingin Ako natin. naman po personal kong tanong to, Sir Bibot. Saan kayo kumukuha ng energy at nakikita ko po yung positivity sa inyo? Ano po ba ang pinaguhugutan nyo at siyempre, hindi naman po mabilis o madali ang ginagawa ninyo ngayon. Buong OFW, buong mundo ng OFW affected. At kayo lang po talaga ang tampulan ng aming hihingahan. No? Ano po ang energy na ibinibigay nyo ngayon? Bakit ganyan? Alam nyo, ito ang palagi kong sinasabi, napakalaki ang utang ng ating bansa sa mga OFW. Alam nyo ba yan, Rich, kung gaano kalaki ang utang namin sa inyo? Alam nyo ba na nagbibigay kayo sa amin sa dollar remittance nyo ng at least 1.5 trillion every year? Kung hindi dahil dyan sa dollar remittance nyo, medyo delikado ang ekonomiya ng ating bansa. Kaya dapat we should always be conscious of the fact ng ating mga OFW ay tunay na bayani. Hindi yan lip service yan na bayani pero hindi naman inalagaan. Malaki ang utang namin sa inyo. Kaya dapat ito lang panahon na mapakapagsalamat kami sa inyo. We owe it to you. Your sacrifices in going there. You know the social implication of leaving your family to work abroad. Napakalaking sakripisyo. We know that, and that's why the President said, kung kaya lang niya, gusto niyang pauwi na lahat kayo. Kaya nga naglunsad siya ng build program niya. Gusto niyang maraming negosyo, maraming activities, construction, para mag-create ng employment dito, para yung ating mga kababayan umuwi na. Dahil alam niya yung social implication, yung isang pamilya walang nanay at saka tatay, mahirap yun. So that's why we owe it to every OFW na kahit papano dapat alagaan namin kayo, igalang namin kayo, irespeto namin kayo, at gagayahin namin kayo sa inyong mga kabutihan. Wow naman. Sir Bella, maraming salamat sa inyong dedikasyon. Ito critical na tanong po ito. Mukhang ito po ay assistant. Ito po ay galing sa Paris, France. Ganda naman ang lugar nyo. Opo, kababayan po natin ito. May kababayan po tayo dito na namatay dahil sa COVID-19. Hanggang ngayon wala kaming nababalitaan kung may matatanggap po siya sa OWA.
Yan, yan po yung sitwasyon ng si Hubert Malubay po ang nagtanong. Dapat may matanggap yan. Dapat may matanggap yan. Kakusapin ko si Labor Attaché Delmer de la Cruz. Kasi siya ang in charge yan. Nakabase siya in Germany, but we will see to it na mabigyan ng kahit man lang burial and death benefits. Tapos may tanong po, bakit sa Oman at Roma lang pinag-uusapan? Ito po is, feeling ko lang po ang case ng Roma, Oman, o ng France, o ng Juan, pare-parehas lamang. Pakiramdam ko pare-parehas ng ating nararamdaman. Pare-parehas lang, basta meron kaming opisina. Kasi ang problema ko minsan wala kaming opisina. Paano hindi namin mapadala yung pera? Like for example, kung sa Pakistan, kanino namin papadala doon? Hindi man namin pwedeng ipapadala sa ibang opisyales kasi malversation yun. Di ba? Pag ibigay mo sa ibang tao yung pera para sa mga labor attaché. Ayun ang problema. Kaya lang, kuminsan, ang ginagawa namin, nakikipag-coordinate kami sa ATN ng Department of Foreign Affairs. Ay, ganun po ba? So, inarap ko lang Kuya Rowen ang ating pinakakuana. Kasi kung nakikita ko po, ang pinaka-main struggle ng OFW, yung pagsasubmit ng application. Yes. Na mapabilis at saka yung easy requirements. So, ikinukonfirma na kung walang binigay ang ating employer, ikaw na mag-auto-declaration. Correct. Trabaho, sabihin mo na ang totoo. Huwag ka nga lang manloloko, kababayan, please lang. Hindi to tayo manloloko ka. No? Pangalawa naman po, kung kayo hindi nakakatanggap ng tawag, no, hintay-hintay niyo lamang po, baka po tayo sabi nga, may set of priorities, no? Pinag-aaralan po ang mga dokumentong in-apply po natin. But definitely, as soon as possible na kayo is nakikita ko naman po, may nakaka-receive naman, may nakakatanggap naman po, ano? So, hintay-hintay lang. Willing to wait. Willing to wait. Tama yun, Chris. May kailangan. Kasi hindi naman siya, sabi nga ni Secretary, hindi naman tayo pinapabayaan ng gobyerno natin. At kung siguro yung iba ay hindi nakaka-receive pa, hintay-hintay lang po kayo. Hintay lang po yan, Ruben. Tama ka, Ruben. Tama ka, Fritz. Hintay nyo lang. Nagtanong dito, sir, sabi niya, kung pwede daw po pati house rent, wala silang pambayad. Baka pwede na kayo. Yung magkasya. Hindi naman siguro magkasya yung $200. Okay. Tanong lang din po, no? After din po, halimbawa, nabigyan ng $200, I'm sure this is not enough, no? Halimbawa, lalo na tumatagal din na pandemic. So, paano na po yung after that, ano po ang balak ng government natin after that? Yun ang pinag-aralan na mabuti ng ating gobyerno. Yung kagaya namin sa the Department of Labor, we are already coming up with a post-COVID-19 recovery plan. Kung paano tayo makapag-umpisa ulit dahil ang tinitiyak namin na kung mawala na itong COVID-19 na ito ay titiyakin namin na merong employment. Number one yan, kailangan may employment para sa lahat ng mga manggagawa. Ganun ang plano namin. Ganun din ang pinaplano ng ating Pangulo. Paano makabawi, how we can stand again together. Para sa ganun ay yung mga nakaranas ng paghihirap ay hindi tuloy-tuloy yung paghihirap kundi makabangon muli. Correct. At least ang importante po talaga ay hindi tayo pinapabayaan ng ating presidente. Naku, alam nyo ba kung gaano kami kahaba kung mag-meeting? Yes. Mag-umpisa kami ng alas 2 ng hapon. Matatapos kami 1:00 ng madaling araw. Ganun magtrabaho ang ating Pangulo. Correct. Kaya very supportive po kami talaga sa presidente natin. Malaking tulong po yan, Sir Bibot, kung makakapagbigay po siya ng 2 minutes na mensahe si Tatay Digong sa ating mga kababayan. Kasi ang kailangan po namin ngayon, siyempre yung assistance na financial. Pero yung pong empowerment, yung narinig po namin yung salita po ninyo, ngayon nagkaroon kami ng pag-asa na kahit kami delay, sigurado po napakaraming katanungan pa ng ating mga kababayan nakikinig po dito, no? Hindi natin bigyan ng pagkakataong sagutin lahat, no? At least ngayon may linaw, no? Kung sana po makakahingi po kami ng mensahe direct from our Tatay Digong para sa mga pipilitin natin. Pipilitin kasi sa May 1, malapit na May 1, sa Biyernes, May 1 na yan, Labor Day. Oo nga po. Gumagawa kami ng mensahe
na babasahin ng ating Pangulo. At Malay nyo, ko sila. itakin namin na makakarinig kayo sa mensahe galing kay Pangulong Duterte. Wow naman, salamat naman po yan. Wow naman, napakagaling Grabe. po niyan, sir. Ayan, Kuya Rowan, naka-isang oras na tayo. Ang bilis ng ating balitaktakan, no? Ay, syempre, Isang Press Ringo, isang isang question na lang ang Okay, Rowan, okay. natin. Sir, yung po bang mga OFW family hindi na po pwede makareceive sa Pilipinas? Meron yung mga OFW na active OWA member. Meron silang matanggap, pero hindi galing sa DOLE. Ito ay galing sa DSWD. Kasi ang DSWD, meron silang cash assistance para mga senior citizen, mga person with disability, mga pregnant women, at saka OFW. Kaya binigay namin sa kanila yung listahan ng 2 million active members, OWA members. Yan, bibigyan ng tulong. Yan, bibigyan ng tulong. Yeah, so pwede po sila makareceive sa DSWD po. Yes. Tama yan, Rowan. so ngayon, Sir, update ko lang po kayo. Update ko lang sir. Ano, Ang Fritz Fred? Rebo po kasi ay naggumagawa ng memorandum of agreement sa OWA. Ang Fritz Rebo gumagawa po ng memorandum of agreement sa OWA with Hans Kakda. Okay, very good. Ang sipag yan ni Admin Hans, napakasipag. Ako natatakot nga ako minsan sa kanya dahil kadalasan siyang sumasalubong. Siya naghahatid. Kaya ako, kailangan mag-PPE ka ako, yung walang makita kundi yung mata mo kako. Kung minsan gising ko yan alas 2 na madaling araw. Kasi may minsan mga lukulukong local executive ayaw papasukin yung mga OFW natin. Kagaya ng nangyari sa Yung last time sa'yo sa Batangas. Biro mo naghintay yung mga kababayan natin almost 12 hours. Gutom na gutom, hindi pa naliligo. Correct, sir. Yun. So ang estado po namin po, Sir Bibot, is supposed to be kung wala pong nangyaring COVID, ang aming plano po is dahil nakitala yung programa ng ginagawa nating Filipino Association Fritz Revolution, lahat po ng ating mga kababayan is bibigyan po ng isang oras na programa. Ang tawag po dito kasi Balik Mayaman Action Program. Na naglalagay ang ating mga kababayan. Ito kasi it boils down ngayon, no? Prince, sa Bakina Base. Ang trabaho ko po, Sir Bibot, ay umiikot po ako isang linggo sa Kuwait, isang linggo sa Oman, isang linggo sa Qatar, isang linggo sa Roma. So, yun po nagawa ko. Dapat pala labor attaché ka. Marami po kasi nagbibigay po kami ng programa. Meron tayong mga kasamahan sa per area. Ang tawag po is Balik Mayaman Action Program. Naglalayo ito ng ating mga kababayan habang nasa abroad, ay tuturuan po namin siyang magnegosyo, mag-impok, maghati ng income, para at least pag uwi ng Pilipinas, hindi ka na po problemahin ng gobyerno, para at least hihingi ka ng ayuda. Ito, it boils down. Ang For example po ako, kung hindi po ako nabigyan ng tamang impormasyon sa paghawak ng pera, baka isa po ako sa nangungunang nagagalit sa OWA at sa Polo kasi kinakailangan ko ng pera ngayon. Tama ka dyan. Kami na po ang tumutulong sa kapwa OFW. So yung very good. For signature na po yata ni Sir Hans yung aming MOA para at least tutupanan po sa ating mga kababayan. Sabihan ko bukas si Admin Hans sa pirma niya agad. Ay, grabe na. Sabihan ko. Thank you so much, sir. And by the way, sir, yung founder po kasi ng Fritz Rebo, meron sila yung Fritz Handbook. Ito po yung mabilis sa mga OFW na binabasa ng mga OFW natin. Yung Fritz Handbook po. Okay, padala nyo rin yung kopya. Bigyan po namin kayo ng kopya po. Yan. Sa mga kababayan po namin nakinig ngayon, pasensya na po kami on behalf of Sir Bibot. Siyempre, hindi naman po masasagot ang lahat ng hinaing ninyo. Maaring mali siya, tama siya, pero ang bottom line, gusto ng gobyerno na tulungan ng OFW. Tinutulungan nila tayo abot sa kanilang makakaya. Pero hintay-hintay lang, pagpasensyahan nyo na. Ako talaga naiintindihan ko po yung sitwasyon ngayon. Kasi hindi lang po isa, libo-libo at milyon-milyon ng ating mga OFW sa ibang bansa. No? Hindi lang tayo. Kaya pagpasensyahan nyo na po, huwag nyo na po masyadong magalit. Magdasal po tayo na lamang muna for the meantime. Kasi Tama yun, magdasal tayo. Huwag natin kalimutan na meron tayong Panginoon sa taas na laging nakatingin sa atin. Last message po sa ating mga kababayan. Mensahe po sa ating mga kababayan.
Maraming salamat, Fritz, Rowan, maraming salamat. Napakaganda itong pagkakataon na binigay niyo sa akin. Makapanayam ko kayo. At gusto kong iparating sa inyo na mahal kayo ng ating Pangulong Duterte. Kayo ang first love niya, first and last love niya. Kaya maasa po kayo na kung ano man ang magawa namin, may bigay namin, alalahanin ninyo na we are ready and we are willing to give you whatever you deserve. That you deserve everything because what you have done for our country. Mabuhay po kayo at magandang gabi sa atin lahat. Wow, maraming salamat po sa Sir Bello. Ngayon po tayo nagkakilala na po ng harapan at narinig niyo po ang boses ng OFW. Pagpasensyahan niyo na po kami kung kami po yung mangungulit at magpapahatid. Okay lang. Sanay ako sa makulit. I-update po kung anong kalagayan ng ating mga kababayan dito sa Europe, sa Asia, sa Middle East. Mahalaga lang po yung parinig po ninyo. Kung hindi nyo po ma-actionan or ma-actionan, maraming salamat na rin po. Mahalaga salamat, Rich. Salamat, Robin. Mabuhay po kayo, ha? Mabuhay kayo. Sir, kita tayo dito sa Oman. Punta kayo. Kumusta mo yung mga kaibigan natin dyan, mga kababayan natin, ha? Sige, sir. Thank you so much. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong time. Maraming salamat. Kaya po natin to. Laban OFW. Free laban. Yes, laban lang. Thank you po. Thank you, sir. Thank you po. Bye po. Bye-bye. Good night. Kuya Rowan, ayan. Okay. Grabe, no? I'm sure yung mga questions ng ibang mga kababayan natin is dito na lang kasi yung iba medyo late nag-tune in, ano? So yung mga questions nila is nakapag-apply na sila tapos hindi pa sila nasasagot. Maghintay lang po kayo dahil sabi nga ng ating secretary, buting secretary, ano? Lahat yan ay haharapin ng ating mga labor attaché at kung ano man yan ay kayo po ay mabibigyan. Pinaprioritize nga lang po lalo na yung mga nawalan ng trabaho. So maghintay lang po kayo. Sabi nga nila, patience is a virtue. Yes, siguro Kuya Rowan, maganda rin na nakita niya na kung anong sitwasyon ng ating mga kababayan, maganda or pangit, no? Baka nga ating may tutulong lang sa ating mga kababayan, sa nakikinig po natin dito mga kababayan. Ito po is channel lamang para may iparating sa ating mga kinauukulan ang mga sitwasyon ng OFW. Ibabackread natin ito, Kuya Rowan, at ipapatali natin on our end, no? At baka maaaring ibigay natin ang lahat ng mga hinaing dito kay Secretary Bello. Yaman din lang may connection na tayo sa kanya at kakilala na natin siya ngayon. Maaaring isa na natin sa kanya through email o via WhatsApp or Viber kung nakuha natin ang contact niya para mabasa niya ang hinaing at tunay na sitwasyon ng ating mga kababayan. No? Hindi man ma-emosyonan para at least maiparating sa kanila. At maybe after 1 month, 2 months, 3 months, isang taon, ay may consider naman nila ang tunay na kalalagayan ng ating OFW sa pagsiservisyo ng embahada, konsulado. Tama ba kayo, Robert? Tama. At gaya nga sinabi niya, binigay niya yung hotline natin. So kung mayroon po kayong mga problema, i-dial nyo lang po yung hotline doon at tutugunan po nila kayo. Ay nakita ko sing mga nag-comment sa atin, lalo na yung mga major problem, no? Yung sa Paris at saka sa Italy. So sila yung medyo affected Kaya wag po kayo mag-alala at yung mga magba-backread po kami kasi minsan hindi namin nababasa yung mga comments ninyo. Ipaparating po namin lahat ito kay Secretary Bello. Ipapatype natin siya. Ito po OFW from Dubai. Ito po yung i-email natin sa kanila. Isa natin ang inyong mga hinaing, no? At ititingnan natin siya kasi iba't ibang bansa pare-parehas lang pala ng concern, no? Correct. Ang concern lang naman nila. Actually, dalawa lang naman ang concern ng mga OFW natin. Yung AKAP program at saka yung relief goods. Yes, so, at saka yung, kung may tatanong, magtatawagan ba or ano. Grabe namin. Anyway, maraming salamat kay Rowan sa iyong pag-effort para makapanayam natin sa Secretary Bello, no? At napakalaki ng tulong sa ating mga kababayan na napakinggan niya mismo directly from Outer Secretary Nandole na ito palang plano ng gobyerno, no? Yan. Yes. Correct. Malay mo, sa susunod natin yung nakapapanahimin ay mga senador na kasi tuloy-tuloy natin to Kuya Robin hanggang sa marinig talaga. Total naman, first love tayo ni Tatay Digong. Ano sabi ng Presidente? First love tayo, of course. Kung first love ka, priority ka, tama ba? Correct. Kasi nga, di ba, sa unang program nga natin, sinabi natin kay Secretary na binigyan tayo ng letter ni Secretary, ni Presidente Duterte.
And malay mo, sa May 1, i-request ni Secretary Bello na magbigay siya ng personal message sa atin. Yes naman, grabe. Malay mo, ma-interview natin siya online dito kahit 2 minutes lang. Oh, grabe. Wala problema. Siguro may magagawa din natin ng paraan yan, through him. Na Why not? Anyway, Kuya Rowan, maraming salamat sa iyo. May mensahe ka ba bago tayo magpaalam sa ating mga kababayan na nanonood ngayon? Okay. So maraming salamat po sa pag-tune in sa Fritz TV natin. Abangan niyo po ulit kami next week. At doon sa mga question po ninyo, sa mga hindi pa po nakarinig doong sinabi ni Secretary Bello, abang-abang lang po kayo dahil tayo ay mahal ng gobyerno natin, lalo na kay Presidente Duterte. So kung hindi man po kayo nakaka-receive pa ng AKAP program o walang sumasagot sa mga questions ninyo kung kayo ay pumupunta sa Polo, i-dial nyo lang po ang hotline ng DOLE para mismong si Secretary Bello ang pumalampag sa kanila. Okay, yun lang po. At sana po ay magkita-kita ulit tayo next week for another episode ng Fritz TV. By the way, araw-araw nga pala ang Fritz TV. Yes naman. Ako naman po, Kuya Rowan, ang mensahe ko lang, ang galing ng realization ko ngayon, kasi kung nakikita ko ngayon, it boils down na kasi marami nagsasalita sa ating mga kababayan before na kapag aalokay mo magkaroon ng extra income, magdagdag ng income, sasabihin lang, hindi ko na kailangan yan. So ngayon, naramdaman ko at napatunayan na kinakailangan ng isang OFW na wag nang umasa sa isang sweldo lamang. Kasi nangyari na ang hindi inaasahan, pero it boils down. Ang bottom line is wala akong pera ngayon. Kaya ako nanghihintay ng ayuda ng gobyerno, ayuda ng community kasi wala akong pera. Kung may pera ako ngayon, sigurado ako hindi na ako pipila, hindi na ako mag-a-apply kasi meron ka. Ngayon, lesson learned sa atin, hindi na tayo nagsisisihan. Meron pang pag-asa, may pagkakataon pa after ng COVID, ang iniisip dapat ng ating mga kabayan ng Pilipino, magdagdag ng other source of income, maging financially wealthy tayo at i-open mong opportunity mo na hindi habang buhay nasa abroad ka at hindi laging may trabaho. Kaya all the while nasa abroad tayo ngayon, lesson learned, nasaktan na po tayo. Sana paglabas natin nito, paglinangin mo yung kaisipan when it comes to money, maghanap pa ng extra income. Andito po ako isang OFW na buhay na patotoo, nakakatulong ngayon, hindi ko na kailangan ng tulong na dahil po nakakakain pa po ako at nakakatulong pa sa ibang kababayan because of freedom business, of my real estate business. I'm not also telling na ito pong best, pero masasabi ko po, ito yung experience ko na nakakatulong sa ating kapwa, sa ating kababayan at sa aking pamilya. If I were you guys, feel free na mag-join sa Fresh Revolution, sa Freedom Business kasi malay nyo po, hindi na po tayo hihingi ng ayuda sa susunod na krisis. Huwag sanang mangyari. Tayo na po ang tutulong, hindi na po tayo ang tutulungan. So yun lang po ang aking na-realize ngayon. Tutulong tayo sa gobyerno at hindi na tayo magpapabigat kasi meron na po tayo at napaghandaan po natin yan. So maraming salamat. Naniniwala ako sa power ng OFW. Kaya ng OFW maging free and rich at karapatan natin maging free and rich bago umuwi ng Pilipinas. Tama ba, Kasanggang Rowan Sildevilla? Tama yan. Dahil yan din ang realization ko before, nung una, hesitant din ako. Pero after 4 years na nag-join ako sa Fritz Revo, ako na yung nagbibigay sa ating mga kababayan. Hindi na yung ako yung binibigyan. And by the way, meron lang isang medyo na-late siya ng comment. Sa Kuwait daw, kay Ethel Lozano, ang suggestion ko lang kay Ethel Lozano, makipag-ugnayan ka sa labor attaché. Ang labor attaché kasi ng Kuwait and Saudi Arabia ay isa, si Labat Nasser Mustafa. So sabihin mo lang dyan, kay Labat Nasser Mustafa, makipag-coordinate ka sa kanila para matulungan kanila kay Ethel Lozano. So dito sabi ko nga, before na yung sinabi mo na yung pag-join naman dito sa Fritz Revo, libre naman po ito. Wala po kayong babayaran. Just coordinate sa mga country kung nasaan kayo. Kung mayroong Fritz Revo Center, tanongin niyo po sila kung paano kami mag-join. Wala po kayong babayaran, libre lahat. Okay? Ayan, nagtanong na si Ira Verestige. How? Ayan, Ira Verestige, maaari po kayo mag-tag ng Fritz. Kung nasaan lugar kayo, may Fritz Dubai, may Fritz Abu Dhabi, may Fritz Oman. Mag-email kayo, mag-chat lang po sa Fritz Revolution at sasagot po kami sa inyo. So ang ating huling halibilin sa ating mga kababayan, Kuya Rowan, laban ng OFW. Fritz your life! Ayan. Bye! Ingat po kayo! Bye! Maraming salamat po. Stay tuned. God bless. Sana po natulungan po namin kayo ng tamang impormasyon. Masalamat. Ramadan Kareem. Ramadan Kareem nga pala sa ating mga kababayan. At panoorin natin kay Rowan ang mga ginawa ng ating mga
Fridge Revolution advocates and ambassadors sa pagtulong in times of COVID. Ito na yung tinatawag na no work, no pay, no worries campaign. No worries. Habang Correct. iba walang trabaho, ang mga taga-Fridge Revo at taga-Freedom Business ay tumutulong sa ating kapwa. Ito yung video, panoorin po natin ito ngayon. God bless sa inyo mga kababayan OFW. Mahal na mahal po namin kayo. Bye! Bye! International public health emergency. The number of confirmed coronavirus cases in China continues to rise by the day. Health officials have announced they expect to see the coronavirus outbreak intensify. Ganap ang hirap sa mundo. Unawa ang kailangan ng tao. Ang pagmamahal sa kapwa-kailangan. Isa lang ang ugat na ating pinagmulan. Tayong lahat ay kakalaki. Sa tagusay, huwag padadala. May pag-asa tatanaw. May bagong araw, bagong umaga. Pagmamahal ng Diyos, isipin mo tuwing na